Dante, may tugon na ba yung DOJ sa panawagan nila na mapalaya itong si Mary Jane Veloso? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay wala pang tugon ang Department of Justice dito sa panawagan hindi lamang ng mga magulang ni Mary Jane kundi ng iba't ibang mga human rights group. At humingi na rin tayo ng reaksyon sa tagapagsalita ng DOJ kaugnay dito ngayon sa hiling ng pamilya Veloso. Sa unang pagkakataon, nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ sa Maynila ang mga magulang ni Mary Jane Veloso na sina Cesar at Celia Veloso. Kasama ang mga taga-suporta ni Mary Jane mula sa Migrante International at ang National Union of People's Lawyer o NUPL. Ayon sa ama at ina ni Mary Jane, dumalaw sila kahapon sa kanilang anak sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sa kanilang pagpunta sa DOJ, humiling sila ng tulong sa kanilang panawagan sa Pangulo na palayain na ang Pinay OFW. Binigyang diin ng ina ni Veloso na matanda na sila at gusto nilang makasama ang anak sa kanilang natitirang panahon ng buhay. Emosyonal si Aling Celia habang nanawagan sa presidente na pagkalooban na ng executive clemency ang kanyang anak. Mahigit isang taon na anyang nasa correctional facility si Mary Jane na wala namang kasalanan. Kung nakalaya lang daw sana siya, meron mag-aalaga sa akin. Kaya lang wala pa rin po. Kaya po ito, pumunta po kami dito para mag-iusap sa iyo, mahal na Pangulo. At manawagan. Buong pamilya Veloso po nananawagan sa iyo, mahal na Pangulo. Maawa ka na kay Mary Jane, palayain mo na siya. Ayon naman sa National Union of People's Lawyer o NUPL, hindi dapat ikulong si Mary Jane. Wala naman anya itong kasalanan o kaso sa Pilipinas at ang kaso niya ay nangyari sa Indonesia. Kaya lang po si Mary Jane ang pinauwi. Ikinulong. Bawal po sa Pilipinas ang magkukulong ng walang kaso. Si Mary Jane po ay testigo, biktima ng trafficking. Hindi po siya kriminal. Bakit mo ikukulong? Aga, mahalaga nga ang papel na ginagampanan ng Department of Justice o DOJ dito ngayon sa kaso ni Mary Jane sapagkat nasa ilalim nila ang Board of Pardons and Parole o itong tinatawag na BPP. Ito kasing board na ito ay may kapangyarihan na recommend sa ating presidente kung sino yung mga individual na bibigyan ng executive clemency at dito sa kaso ni Mary Jane dahil nga ibinigay na ng Indonesian government ang jurisdiction dito sa Pilipinas kaya may kapangyarihan na ang DOJ, partikular ang Board of Pardons and Parole na magrekomenda sa presidente na mabigyan ng executive clemency si Mary Jane. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.